si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yuse Claire, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning Alvin at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Good morning. Noong Friday, 2 beses nag-post ng Presidente, isa sa umaga, isa sa hapon. Kahapon, isa sa umaga na post at live. May press con nung hapon. What about today? Anong asahan ng madlang people sa Presidente today? Ngayon, tignan natin muna yung kanyang activity. Pero kahapon, meron siyang activity ngayon. Parang mga 2 yata sa umaga. Yeah, meron sa 11 o'clock. Hanapin ko lang yung aking schedule dito. Meron sa 9, meron sa 11. Di, ibig sabihin, may ipopost ba ulit? Kasi nag-newscast kami kahapon o nag-pintuan kami dito, biglang may pinost ng Presidente. Kaya hinabol din namin. Meron ba siyang pa-update dyan sa mga manumalyang flood control projects? Nako, abangan natin. Parang meron pa. Meron? Meron pa. For today? That's right. At for today, hindi ko alam kung ngayon siya mag-a-announce ulit, pero meron pa. Asahan. Okay. So, kasi para lumilitaw clear, yung advice ng mga eksperto, parang sinunod ng Presidente. Sabi ng mga eksperto, kagaya ni Ron Habal. Ayan, si Ron Habal, yung PR expert na dapat ang Presidente naharap. Dapat ang Presidente nagpapakita sa tao, sa publiko pag may ganitong may krisis. So, ginawa naman po niya. Is that a strategy? Hindi po siguro. Ano nangyari? Dahil ang Pangulo naman talaga dapat talaga nagbibigay ng report. At gusto na part of the strategy. Nasa Pangulo naman po talaga yan kung gusto niya talagang magbigay ng report. So, pero maraming salamat sa mga eksperto. At Yusek, kung pumapangit yung signal mo, Yusek. Napuputol-putol. Kaya wala ako? Oo, napuputol po. Sayang. Ang ganda pa naman. Wait lang po. Baka may nakikihati dyan sa wifi mo. Sabihin mo, ikaw lang muna. Wala, ang aga-aga Pero naulan, sige, naulan pa ka dahil siguro umuulan-ulan. Try natin ulit. Ano ka mo yung sagot mo doon? Ikako kung nagbago ba ng strategy ang Presidente at sinunod yung advice ng mga eksperto sa public relations, Yusek? Hindi naman ito hindi naman to part ng strategy. Ito talaga ang Pangulo. Di ba even before naman, sabi niya siya yung magiging spokesperson for himself. Siguro kakataon at nabibigyan niya ng oras ngayon na kahit na sa pamamagitan ng isang na video, makapagbigay siya ng report sa tao. Pero maraming salamat sa mga eksperto nga nagbibigay na kanila mga opinion at suggestion. Opo, sabi pa ng Presidente, nagbiro sabi niya may mga kinikiri daw yung mga cabinet secretary. Sabi niya, ewan ko sa kanila, basta ako hindi. Parang may ganun pa siya statement, Although pabiro naman. So, palatandaan ba yan na hindi naman nababahala ang Presidente sa kabila ng kaliwat kanang panawagan na siya bumaba o di kayo magpa-drug test o kung ano-ano pang mga panawagan, hindi nababahala ang Presidente, Yusek? Kasi paniwala naman ang Pangulo na naniniwala sa kanyang taong bayan. Siguro may pangilan-ngilan lang na alam mo naman na gustong guluhin yung kwento at gustong guluhin yung patuloy na pagpapaimbestiga ng mga anomalyang flood control projects at mga infrastructure. Nakikita naman ng taong bayan na ang Pangulo mismo ang kumikila, masugpo, mawala, malabanan ang katiwalian. So sabi nga natin, imagine mo kung titignan natin, di ba 2023, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., gumawa ng budget. Before, nakaramdam na siya, di ba? Na parang hindi ito yung NEPCO hindi ito yung gusto naming pondo So, that's ano pa lang, di ba? Para sa 2025. So, ano ngayon? July, medyo talagang, may nangyari talaga dito, hindi maganda. Ngayon, nagpapaimbestiga siya. So, kung tutusin mo, dahil siya talaga mismo ang nakakakita, siya ang nakaramdam, siya ang nakakita na mukhang may anomalya dito. There should be investigation. Pero may bagong video na naman po si Zaldico kahapon na parang dinidiin po niya na nangolekta siya ng kickback para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano reaksyon ng Malacanang doon? Una-una, sabi ng Pangulo, umuwi siya.
Kasi mahirap magkwento, nasa ano ka lang, nasa YouTube ka lang o nasa ibang bansa ka, social media ka, hindi mo naman ito matapang. Paano mako-question yung credibility niya? Kung wala siya dito sa Pilipinas at nagtatago siya diyan sa likod ng monitor. So, pansinin mo, kung iisipin mo at hihimay-himayin mo yung sinabi ni Zaldico, wala rin siyang laman. Kung may laman man, Ano raw? Kung may inamin laman niya yung man. corruption niya dahil sinabi niya sa kanya dumadaan daw yung pera. Puputol-putol, Yusek. Nakakainis naman yung linya. Ano? Kung may laman man, anong dugtong doon? Kung may laman man, ang sarili niya lang yung binagsak. Pangit yung Sa kanya dumadaan. So, sa kanya, pangit ba? Sandali lang. Oo. Tawagan mo na nga lang, mag-phone patch na nga lang, nakakabitin yung... Sige, phone patch na lang tayo. Oo, sige, patawagan ka namin, Yusek, nakakabitin na. May isa pa ako itanong. Gusto ko itanong kay Yusek, yung tungkol sa nabanggit, paulit-ulit na binabanggit ang pangalang Yusek Jojo Cadiz. Tanong natin kay Yusek, ano ba ang aksyon ng Malacanang kaugnay dyan sa pagkakadawit ng pangalang Yusek Jojo Cadiz na apparently, since the time na senador o nasa lokal, ayan na pala, line 5 yan. Yusek? Yusek? Yes. Ayan, okay. Di bale, hayaan mo na yung video. Bagamat gusto ka namang masilayan ng madlang people sa maganda mong muka sa morning, kung pangit naman yung signal, hayaan mo na yan. Ano po? So, okay na to? So you were saying about Zaldico, Kamo, pakilinaw nga lang yun. Kasi kung napakinggan nyo mabuti o na panood nyo, unang-una, syempre, babatiin natin, iba na yung hairdo niya doon. Kesa doon sa video 1, 2, and 3. Diba? Pero same yung kanyang damit. Okay, same yung damit, iba hairdo. So, Alvin? Opo, napapakinggan po ito. So, ang laman ng kanyang video ay siya mismo, yung sarili niya, ang nilalaglag niya. At kumbaga, inamin niya na may dumadating sa kanya na pera, sa kanya dumadaan. So, ang mahirap niyan, siya inamin niya na napunta sa kanya yung pera, so how can he prove now na yung pera, napadeliver niya. Napadeliver, hindi siya nagde-deliver personal. So, how can he prove that? Lumalabas kasi, hearsay yung kanyang sinasabi. So, i-analyze lang yung kanyang statement. Parang ang gusto bang sabihin ng Malacanang is, ang problema kay Zaldico, may kailangan kasi siyang ituro. Kasi pag wala naman siyang tinuro, edi the buck stops with him already. Tapos na yung kwento. Sa kanya, siya na. Ay, good morning, Yusek. Si Doris po. Hi, Ma'am Doris. Opo. Yes, kami yung nakikita. Okay? Hindi ito, okay, muli ang gusto ng Pangulo ay umuwi siya dito para dito niya patutuhanan. Kasi may kwento siya, dito niya ikwento. Kasi mahirap naman na hindi siya, yung credibility niya hindi mako-question, hindi siya matatanong sa mga salaysay niya kasi malayo siya, nagtatago siya sa likod ng monitor. So, pero kung hihimay-himayin natin yung kanyang statement, sabi nga natin, ang pag-amin ay nasa kanya, inamin niya na yung pera dumaan sa kanya, dumating sa kanya. So, paano niya ngayon mapapatunayan na yung pera, di umano na yan, ay na-deliver. So sa sinasabi niya mga taong gusto niyang kapuntahan ng pera. Okay. One last, Yusek, kasi 7:01 na po. Nabanggit, paulit-ulit na nababanggit ang pangalang Yusek Jojo Cadiz. Can you tell us something more? Anong ginawa ninyo dito kay Yusek Jojo Cadiz? Nandiyan pa ba yan? At dati na pala partner ito, panahon pang gobernur si Pangulo. Nandiyan na yan sa pamilya Marcos. Okay. Anong development dito kay Yusek Jojo Cadiz? Ang gusto ng Pangulo, kung involved man, kung mayroon siyang kinasasakutan, ay open dapat. Dapat malaya ang pag-iimbestiga sa kanya. Pero sabi nga natin, di ba, muli dapat nandiyan pa rin yung ebidensya. At ang Pangulo, kahit sino, pinsan, kamag-anak, kaalyado, nung pa niya yung sinasabi, walang special treatment dito. Lahat ng sangkot dapat maimbestigan. Lahat ng sangkot dapat managot. Hindi, ano pong status ng Jojo Cadiz? Nandiyan pa ba yan sa Malacanang? O finloating ba yan? O tinanggal ba yan? O paano ba?
Sa ngayon, Alvin, wala tayong update. Pero siguro mamaya, since natanong mo sa akin, ay aalamin natin kung ano pa ang status ni Jojo Cadiz. Kasi medyo Hindi pa ako na-inform kung siya ba ay suspended, siya ba ay okay lang dahil wala pang kinakikitaan na ebidensya sa kanya or what, something like that. So, mamaya, i-update kita. medyo mabigat yung akusasyon. Parang pinapalitaw ni Zaldico na ito yung bagman. Ang lahat ng partido umano na mapupunta kay Presidente, dadaan kay Yusek Cadiz. So medyo mabigat po yung akusasyon na yun. Yun na nga. Ang problema kasi dito, sabi nga natin, hearsay pa rin ulit. Kasi hindi naman siya yung personal na nagde-deliver. So ngayon, mamaya siguro tatanungin natin, ako personal na tatanungin natin kung ano na nangyari doon sa status ni Yusek Jojo Cadiz. Wala akong update sa ngayon so far. Sige. Hanggang dyan na lang muna tayo na overtime na. Thank you, Yusek. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Alvin. Ma'am Doris. Salamat Si po. Undersecretary Claire Castro po yan ng